Ikalabing-dalawang kabanata. Ano ang kahulugan ng maging isang Kristiyano? Kung tinanggap mo na si Jesus bilang iyong tagapagligtas, malamang na nagtataka ka ngayon kung ano. Ano ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano? Tingnan natin ang ilang mahahalagang katotohanan at pangunahing paniniwala. Ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano ay hindi na naaalala ng Diyos ang iyong mga kasalanan. Wala na ngayong paghatol o paghatol para sa iyo. Ngayon nga ay wala nang hatol sa mga na kay Kristo Jesus, na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa akin sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Roma 8:1-2. Kung lalabas ka at magsisimulang maglakad sa silangan o kanluran, palagi kang tatahakin sa parehong direksyon. Ang silangan ay hindi kailanman umabot sa kanluran. Sila ay walang hanggan na magkahiwalay. Ganyan inilarawan ng Diyos kung paano niya inalis ang iyong mga kasalanan. Sila ngayon ay walang katapusan na hiwalay sa iyo. Ang mga paglabag ay nangangahulugan ng mga kasalanan. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga pagsalangsang. Awit 103:12. Kapag inakusahan ka ni Satanas sa harap ng Diyos at ibinahagi ang lahat ng iyong maruming makasalanang sikreto, hindi siya papansinin ng Diyos o paalisin siya. Iyan ay dahil si Jesus ang pumalit sa iyo. At si Jesus ang nakikita ng Diyos sa halip na ikaw kapag inakusahan ka ni Satanas. Minamahal kong mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang hindi kayo magkasala. Ngunit kung ang sinuman ay magkasala, mayroon tayong tagapagtanggol na nagsusumamo sa ating kaso sa harap ng Ama. Siya si Hesukristo, ang tunay na matuwid. Unang Juan 2, isa bagong buhay na salin. Noong tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, ikaw ay napako sa krus kasama niya. Ang iyong dating makasalanang sarili ay patay na. May bagong buhay ka ngayon. Ako ay napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Yaong buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, nabubuhay ako sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na umibig sa akin at ibinigay ang kanyang sarili para sa akin. Galatia 2:20. Malaya ka na ngayon sa pagkaalipin at pagkaalipin ng kasalanan. Nahirapan ka na ba sa nakaraan upang mapaglabanan ang isang adiksyon, itigil ang pagiging galit sa lahat ng oras, o talagang mahalin ang iyong asawa? Bilang isang mananampalataya, mayroon kang kapangyarihan ni Jesus na nabubuhay sa loob mo ngayon. Dinaig ni Jesus ang kasalanan sa krus. Tutulungan kanyang madaig ang iyong kasalanan. Sa ikalawang kasulatan dito, ang ating matandang tao ay tumutukoy sa ating dating makasalanang sarili. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong nagsisampalataya sa Kanya, "Kung kayo'y mananatili sa aking salita, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Malalaman mo ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo." Sila ay sumagot sa kanya, "Kami ay supling ni Abraham, at kailanmay hindi kami naging alipin kaninuman. Paano mo sasabihin, ikaw ay magiging malaya?" Sinagot sila ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi naninirahan sa bahay magpakailanman. Ang isang anak ay nananatiling magpakailanman. Kung kayo nga ay pinalaya ng anak, kayo ay tunay na magiging malaya." Juan 8:31-36. Nanalalaman ito na ang ating dating pagkatao ay napako sa krus na kasama niya upang ang katawan ng kasalanan ay mawala, upang hindi na tayo maalipin sa kasalanan. Sapagkat siya na namatay ay napalaya na sa kasalanan. Mga Romano
6-7. Ang pagkakaroon ng isang naligtas na kaluluwa ay hindi nangangahulugan na ikaw ay maliligtas mula sa mga kaguluhan ng buhay sa mundo. Mahirap ang buhay para sa lahat. Gumagamit ang Diyos ng mga paghihirap upang tulungan tayong lumago at tumanda. Kung nangyari ang rapture at isa ka sa naiwan, huwag asahan na protektahan ka ng Diyos mula sa lahat ng galit ng Diyos. Gayunpaman, alamin na ang lahat ng pinahihintulutan niyang mangyari sa iyo ay para sa kabutihan. Ibilang ninyong buong kagalakan, mga kapatid, kapag nahuhulog kayo sa iba't ibang tukso, sa pagkaalam na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Hayaang magkaroon ng sakdal na gawa ang pagtitiis upang kayo ay maging sakdal at ganap na walang kulang. Santiago 1:2-4. Alam natin na ang lahat ng bagay ay nagtutulungan sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos para sa mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Roma 8:28. Bilang isang Kristiyano, may bagong kahirapan na iyong haharapin. Lalong napupuot sa iyo si Satanas ngayong naniniwala ka na. Ayaw niyang gumawa ka ng anumang bagay na magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Tulad ng pagsasabi sa iba tungkol sa iyong pananampalataya at pagtalikod sa iyong kasalanan. Susubukan niyang paganahin ang iyong pananampalataya at pagsisisihan mo ang iyong pananampalataya kay Jesus. Ang pangunahing salita doon ay subukan. Tandaan na kung tunay kang naniniwala, walang kapangyarihan ng impyerno ang makapaglalayo sa iyo sa Diyos. Sinagot sila ni Jesus, "Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa mundo may problema ka, pero cheer up, nadaig ko na ang mundo." Juan 16:31-33. Kakailanganin mo ang matibay na pananalig para maprotektahan ang iyong sarili mula sa kanyang mga pag-atake. Ngunit maging komportable sa pag-alam na hindi ka nag-iisa sa digmaang ito. Ang dyablo ay si Satanas. Maging matino at magpipigil sa sarili. Maging maingat. Ang inyong kalaban, ang dyablo, ay gumagala tulad ng isang leong umuungal na naghahanap ng kanyang masisila. Labanan ninyo siyang matatag sa inyong pananampalataya sa pagkaalam na ang inyong mga kapatid na nasa sanlibutan ay dumaranas ng gayunding pagdurusa. Unang Pedro 5:8-9. Kredo ng mga Apostol. Ang mga pangunahing paniniwala na ibinabahagi ng lahat ng mga Kristiyano ay inilarawan ng mabuti sa kredo ng mga apostol. Ito ang pinakalumang kilalang pahayag ng pananampalataya na ginawa ng mga unang Kristiyano. Ito ay isinulat noong 2 siglo mula sa pagsilang ni Kristo. Nakasaad dito ang mga pangunahing paniniwala ng mga Kristiyano tungkol sa Diyos, kay Jesus at sa kaligtasan. Halos lahat ng malalaking simbahang Kristiyano ay sumasang-ayon sa deklarasyon ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ating Panginoon, na ipinaglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Birheng Maria, nagdusa sa ilalim ni Poncio Pilato, ay ipinako sa krus, namatay at inilibing. Bumaba siya sa patay. Sa 3 araw, nabuhay siyang muli. Umakyat siya sa langit, siya ay nakaupo sa kanan ng Ama, at siya ay darating upang hatulan ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, ang banal na universal na simbahan, ang pakikiisa ng mga banal, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Ang mga sumusunod ay ilang banal na kasulatan na nagpapaliwanag sa bawat isa sa mga pangunahing paniniwalang ito. Ang Diyos ang Amang makapangyarihan sa lahat, na ang ibig sabihin ay makapangyarihan sa lahat. Siya rin ang ating Ama sa langit. Nang si Abram ay 99 na taong gulang, si Yahweh ay nagpakita kay Abram
at sinabi sa kanya, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat." Genesis 17:1. Ama ng ulila at tagapagtanggol ng mga babaeng bao, ang Diyos sa kanyang banal na tahanan. Awit 68:5. Nang magkagayoy nagsalita si Jesus sa mga karamihan at sa kaniyang mga alagad, "Huwag ninyong tawaging ama ang sinuman sa lupa, sapagkat iisa ang inyong Ama, ang nasa langit." Mateo 23:1-9. Ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa. Sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Genesis 1:1. Si Hesukristo ay nag-iisang anak ng Diyos, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3:16. Si Hesukristo ang ating Panginoon. Sa katunayan, siya ang Panginoon ng mga Panginoon. Sa talatang ito, si Jesus ang kordero. Ang mga ito ay makikipagdigma laban sa kordero at ang kordero ay magdadaig sa kanila sapagkat siya ay Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari at ang mga kasama niya ay tinawag na pinili at tapat. Apokalipsis 17:14. Si Hesukristo ay ipinaglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ipinanganak ni Birheng Maria. Ngayon ang kapanganakan ni Hesukristo ay ganito. Matapos ang kanyang ina, si Maria, ay pakasalan kay Jose bago sila nagsasama, siya ay nasumpungang buntis sa pamamagitan ng banal na espiritu. Si Jose, na kanyang asawa, palibhasa'y isang lalaking matuwid at ayaw siyang gawing halimbawa sa madla, ay naglalayong ihiwalay siya ng lihim. Datapuwat ng kaniyang iniisip ang mga bagay na ito, narito, napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon sa panaginip na nagsasabi, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na kunin sa iyong sarili si Maria na iyong asawa, dahil sa ipinaglihisa siya ay sa banal na espiritu. Siya ay manganganak ng isang lalaki. Pangalanan mo siyang Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang mga tao sa kanilang mga kasalanan." Mateo 1:18-21. Si Hesukristo ay nagdusa sa ilalim ni Poncio Pilato. Siya ang Romanong gobernador na naghatol kay Jesus sa pagpapako sa krus. At nang sumapit ang umaga, ang lahat ng mga punong saserdote at ang matatanda ng bayan ay nagsanggunian laban kay Jesus upang siya'y ipapatay. Iginapos nila siya, dinala siya, at ibinigay kay Poncio Pilato, ang gobernador. Si Jesus nga ay nakatayo sa harap ng gobernador. At tinanong siya ng gobernador na nagsasabi, "Ikaw baga ang hari ng mga Hudyo?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kaya ang sabi mo." Sinabi sa kanila ni Pilato, "Ano nga ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" Sinabi nilang lahat sa kanya, ipako siya sa krus. Ngunit sinabi ng gobernador, "Bakit? Anong kasamaan ang ginawa niya?" Datapuwat sila'y nagsisigaw ng mainam na nangagsasabi, "Ipako siya sa krus." Pagkatapos ay pinalaya niya si Barabas sa kanila, ngunit si Jesus ay hinampas niya at ibinigay upang ipako sa krus. Mateo 27:1-2, 11, 22-23-26. Si Hesukristo ay ipinako sa krus. Nang magkagayoy dinala ng mga kawal ng gobernador si Jesus sa pretoryo at tinipon ang buong garison laban sa kaniya. Hinubaran nila siya at sinuutan siya ng balabal na pula. Itinirintas nila ang isang koronang tinik at inilagay sa kanyang ulo at isang tambo sa kanyang kanang kamay. At sila'y lumuhod sa harap niya at nilibak siya na sinasabi, "Aba, hari ng mga Hudyo." Niluraan nila siya at kinuha ang tambo at hinampas siya sa ulo. Nang siya'y kanilang libakin, hinubad nila ang balabal sa kanya at isinuot sa kanya ang kanyang mga damit at dinala siya upang ipako sa krus. Nang siya'y maipako na nila sa krus,
ay kanilang pinaghati-hatian ang kaniyang mga damit sa kanila na nagpapalabunutan. Mateo 27:27 hanggang 31, 35. Namatay si Hesukristo. Ang kanyang pagkamatay ay hindi rin karaniwan. Nang siya ay mamatay, ang tabing sa templo ay napunit sa dalawa, nagkaroon ng lindol, nabuksan ang mga libingan ng mga patay, at may mga taong nabuhay na mag-uli. At mula sa ika-6 na oras ay nagkaroon ng kadiliman sa buong lupain hanggang sa ika-9 na oras. Nang malapit na ang oras na ika-9, ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na nagsasabi, "Eli, Eli, lima sabachthani?" Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Si Jesus ay sumigaw muli ng malakas na tinig at ibinigay ang kanyang espiritu. Narito, ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nahati ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na nangatulog ang ibinangon. Ngayon ang senturyon at ang mga kasama niyang nagbabantay kay Jesus, nang makita nila ang lindol at ang mga bagay na nangyari, ay natakot na nagsasabi, tunay na ito ang anak ng Diyos. Mateo 27:45 hanggang 46, 50, 52, 54. Pagkatapos nito, nakita ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay tapos na. Upang matupad ang kasulatan, ay nagsabi, "Ako ay nauuhaw." Ngayon ay nakalagay doon ang isang sisidlang puno ng suka. Sa gayoy nilagyan nila ng isang espongha na puno ng suka ang hisopo at itinapat sa kaniyang bibig. Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, "Naganap na." Nang magkagayoy iniyuko niya ang kaniyang ulo at ibinigay ang kaniyang espiritu. Kaya't ang mga Judyo, sapagkat ito ang araw ng paghahanda, upang ang mga katawan ay huwag manatili sa krus sa Sabat, sapagkat ang Sabat na iyon ay espesyal, ay humingi kay Pilato na baliin ang kanilang mga binti at sila'y maalis. Kaya't nagsiparoon ang mga kawal at binali ang mga binti ng una at ng isa na ipinako sa krus na kasama niya. Ngunit nang dumating sila kay Jesus at nakitang patay na siya, hindi nila binali ang kanyang mga paa. Ngunit tinusok ng isa sa mga kawal ang kanyang tagiliran ng isang sibat, at agad na lumabas ang dugo at tubig. Juan 10:28 hanggang 34. Si Hesukristo ay inilibing sa libingan ng isang mayamang tao at ang mga gwardya ng Roma ay nakatalaga upang bantayan ito. Kita nyo, ang mga pinunong Judyo ay natakot na may magnanakaw ng kanyang katawan at sinasabing siya ay nabuhay na mag-uli. Pagsapit ng gabi, dumating ang isang mayamang lalaki mula sa Arimatea na nagngangalang Jose na siya ring alagad ni Jesus. Ang taong ito ay pumunta kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Pagkatapos ay iniutos ni Pilato na ibigay ang katawan. Kinuha ni Jose ang bangkay at binalot ito ng malinis na telang lino at inilagay sa sarili niyang bagong libingan na hinubad niya sa bato. Pagkatapos ay iginulong niya ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan at umalis. Kaya't sumama sila sa bantay at ginawang ligtas ang libingan, tinatakan ang bato. Mateo 27:57 hanggang 60-66. Si Hesukristo ay bumaba sa lugar ng mga patay. Sa kasulatan, ang lugar na ito ay iba kaysa sa impyerno, ang lawa ng apoy kung saan ang mga hindi mananampalataya ay pupunta sa kanilang huling paghuhukom. Nakita natin si Haring David na nagsalita tungkol dito, tungkol kay Jesus sa ikalawang kasulatan dito. Kaya't sinasabi niya, nang siya'y umakyat sa kaitaasan, dinala niya ang pagkabihag na bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon ito, siya ay umakyat. Ano ito, kundi siya rin ang unang bumaba sa ibabang bahagi ng lupa? Siya na bumaba ay yaong umakyat din sa itaas ng buong langit
upang mapunan niya ang lahat ng mga bagay. Efeso 4:8-10. Mga lalaki ng Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga Nazaret, isang lalaking sinang-ayunan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga makapangyarihang gawa at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya ng inyong pagkakilala sa Kanya na ibinigay sa pamamagitan ng itinakdang payo at paunang kaalaman ng Diyos ay kinuha ninyo sa pamamagitan ng kamay ng mga taong makasalanan, ipinako sa krus at pinatay. Na siya'y muling binuhay ng Diyos, na pinalaya siya sa paghihirap ng kamatayan, sapagkat hindi mangyayari na siya'y mahawakan nito. Sapagkat sinasabi ni David tungkol sa kanya, "Nakita kong palagi ang Panginoon sa aking harapan, sapagkat siya'y nasa aking kanan, upang ako'y huwag makilos, kaya't ang aking puso ay nagalak at ang aking dila ay nagalak. Bukod dito'y ang aking laman ay tatahan din sa pag-asa. Sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Hades, ni hindi mo pahihintulutan ang iyong banal na makakita ng kabulukan." Mga kapatid, malaya kong masasabi sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David, na siya ay namatay at inilibing, at ang kanyang libingan ay nasa atin hanggang sa araw na ito. Nang una niyang nakita ito, ay nagsalita tungkol sa muling pagkabuhay ng Kristo na ang kanyang kaluluwa ay hindi iniwan sa Hades at ang kanyang laman ay hindi nakakita ng kabulukan. Itong si Jesus na ibinangon ng Diyos na siyang saksi kaming lahat. Gawa 2:23-27, 29-31 Si Hesukristo ay bumangon mula sa mga patay sa ikatlong araw. Siya ay ipinako sa krus noong Biyernes na siyang unang araw. Pinuntahan siya ng mga babae noong unang araw ng linggo. Linggo na sana iyon na pangatlong araw. Pagkatapos ng Sabat, nang magsimulang magbukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, si Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay naparoon upang tingnan ang libingan. Narito, nagkaroon ng isang malakas na lindol sapagkat isang anghel ng Panginoon ang bumaba mula sa langit at naparoon at iginulong ang bato sa pintuan at naupo doon. Ang kaniyang anyo ay parang kidlat at ang kaniyang pananamit ay maputi gaya ng niyebe. Dahil sa takot sa kanya, nanginginig ang mga bantay at naging parang mga patay na tao. Sumagot ang anghel sa mga babae, "Huwag kayong matakot, sapagkat alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito, sapagkat siya'y nabuhay, gaya ng sinabi niya. Halika, tingnan mo ang lugar kung saan nakahiga ang Panginoon." Dali-dali silang umalis sa libingan na may takot at malaking kagalakan, at tumakbo upang ibalita sa kanyang mga alagad. Habang sila'y nagsisiparoon upang sabihin sa kaniyang mga alagad, narito, sinalubong sila ni Jesus, na nagsasabi, "Mga galak kayo." Lumapit sila at hinawakan ang kanyang mga paa at siya'y sinamba. Mateo 28, 1-6, 8-9. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking tinanggap din, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, na siya'y inilibing, na siya'y muling binuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. Unang Korinto 15, 3-4. Si Hesukristo ay umakyat sa langit at nakaupo sa kanan ng Ama. Nangyari ito pagkatapos mabuhay na mag-uli si Jesus at gumugol ng ilang panahon kasama ang kaniyang mga alagad. Si Jesus ang Panginoon. Kaya't ang Panginoon, pagkatapos niyang magsalita sa kanila, ay itinaas sa langit at naupo sa kanan ng Diyos. Marcos 16:19. Si Kristo na namatay, oo, na muling nabuhay mula sa mga patay, na nasa kanan ng Diyos na namamagitan din para sa atin. Roma 8:34. Darating si Hesukristo upang hatulan ang mga buhay at ang mga patay.
Pagkatapos ng rapture at tribulation period, babalik si Jesus sa lupa upang maghari sa loob ng 1,000 taon. Ang sinumang nabubuhay pa sa panahong iyon na hindi naniniwala kay Jesus ay itatapon sa lawa ng apoy. Ang mga mananampalataya lamang ang makapasok sa kanyang kaharian. Ito ay tinatawag na kanyang ikalawang pagdating dahil ito na ang kanyang pangalawang beses na pisikal na naninirahan sa mundo. Ang Panginoong Hesukristo na siyang hahatol sa mga buhay at mga patay sa kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Pangalawang Timoteo 4:1. Si Jesus na taga Nazaret, kung paanong pinahiran siya ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Kami ay mga saksi sa lahat ng kaniyang ginawa sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Na pinatay din nila, ibinitin siya sa isang puno. Ibinangon siya ng Diyos sa 3 araw at ibinigay siya upang mahayag, hindi sa lahat ng mga tao, kundi sa mga saksi na pinili ng una ng Diyos, sa amin na kumain at uminom na kasama niya pagkatapos niyang mabuhay mula sa mga patay. Iniutos niya sa amin na mangaral sa mga tao at magpatotoo na ito ang itinalaga ng Diyos bilang hukom ng mga buhay at ng mga patay. Gawa 10:38 hanggang 42. Manalig sa banal na espiritu. Makukuha mo ang kapangyarihang ito ni Jesus kapag naniwala ka na sa Kanya. Si Jesus ang nagpadala ng banal na espiritu. At ngayon, ipapadala ko ang Espiritu Santo, gaya ng ipinangako ng aking Ama. Ngunit manatili kayo rito sa lungsod hanggang sa dumating ang Espiritu Santo at mapuspos kayo ng kapangyarihan mula sa langit. Pagkatapos ay dinala sila ni Jesus sa Betania at itinaas niya ang kanyang mga kamay sa langit at pinagpala niya sila. Lucas 24:49 hanggang 50 New Living Translation. Tayo ay dapat na maging sa kapurihan ng kanyang kaluwalhatian, tayong mga dati nang umasa kay Kristo. Sa kanya rin naman kayo, nang marinig ninyo ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita ng inyong kaligtasan, na sa kanya naman, nang kayo'y sumampalataya, ay tinatakan kayo ng ipinangakong Espiritu Santo, na siyang sangla ng ating mana sa ikatutubos ng sariling Diyos, pag-aari sa papuri ng kanyang kaluwalhatian. Efeso 1:12 hanggang 14. Unawain ang banal na universal na simbahan. Ito ay isang sanggunian sa mga mananampalataya na alinman sa raptured o muling nabuhay sa rapture. Iyan ang simbahan ng Diyos. Kaya ingatan ninyo ang inyong sarili at ang bayan ng Diyos. Pakanin at alagaan ang kawan ng Diyos, ang kanyang simbahan na binili ng kanyang sariling dugo, kung saan kayo ay itinalaga ng banal na espiritu bilang matatanda. Mga Gawa 20:28 New Living Translation. Si Kristo rin ang ulo ng simbahan na siyang kanyang katawan. Siya ang simula, kataas-taasan sa lahat ng bumangon mula sa mga patay. Kaya siya ang una sa lahat. Kolosas 1:18 New Living Translation. Unawain ang komunyon ng mga santo. Ito ay isang gawa ng pag-alala kung ano ang ginawa sa iyo ni Jesus. Ang tinapay ay kumakatawan sa katawan ni Jesus, at ang inumin ay kumakatawan sa kanyang dugo. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus noong gabing siya'y ipinagkanulo ay kumuha ng tinapay. Nang siya'y makapagpasalamat, kaniyang pinagputol-putol at sinabi, "Kunin mo, kumain ka. Ito ang aking katawan na nasira para sa iyo. Gawin mo ito bilang pag-alala sa akin." Sa gayunding paraan ay kinuha rin niya ang saro pagkatapos maghapunan na sinasabi, "Ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo. Gawin mo ito tuwing umiinom ka bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kinakain ninyo ang tinapay na ito at iniinom ang sarong ito, ipinahahayag ninyo
ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa siya ay dumating. Unang Korinto 11:23-26. Maniwala sa kapatawaran ng mga kasalanan. Kung mayroon kang pananampalataya kay Jesus, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad. Ang Panginoon ay mabagal sa pagkagalit at puspos ng walang hanggang pag-ibig na nagpapatawad sa lahat ng uri ng kasalanan at paghihimagsik. Mga Bilang 14:18, New Living Translation. Datapwat kung tayo'y lumalakad sa liwanag, gaya ng siya'y nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Hesukristo na kaniyang anak sa lahat ng kasalanan. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid na patawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Unang Juan 1:7. Unawain ang muling pagkabuhay ng katawan. Tama, magkakaroon ka ng bagong katawan balang araw. Isang katawan na magiging immortal. Gayon din ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ang katawan ay inihasik na nabubulok. Ito ay itinaas na hindi nasisira. Unang Korinto 15:42. Ngunit hayaan mong ibunyag ko sa iyo ang isang napakagandang lihim. Hindi tayo lahat ay mamamatay, ngunit lahat tayo ay magbabago. Ito ay mangyayari sa isang sandali, sa isang kisap mata, kapag ang huling trumpeta ay hinipan. Sapagkat kapag tumunog ang trumpeta, ang mga namatay ay bubuhayin ng walang hanggan. At tayong nabubuhay ay magbabago rin. Sapagkat ang ating namamatay na mga katawan ay dapat mabago sa mga katawan na hindi mamamatay. Ang ating mga mortal na katawan ay dapat na mabago sa immortal na katawan. Unang Korinto 15:51-53 New Living Translation. Maniwala sa buhay na walang hanggan. Kung inilagay mo ang iyong pananampalataya kay Jesus, ito ay isang garantiya. Maaari kang maging 100% na tiyak. Ang anak ay si Jesus, ang mga tupa ay ang mga mananampalataya, ang mga kambing ay ang mga hindi naniniwala, at ang dyablo ay si Satanas. Ngunit kapag ang anak ng tao ay dumating sa kanyang kaluwalhatian, at ang lahat ng mga banal na anghel na kasama niya, kung magkagayoy uupo siya sa trono ng kanyang kaluwalhatian. Sa harap niya ay titipunin ang lahat ng mga bansa at ihihiwalay niya sila sa isa't isa gaya ng paghihiwalay ng pastol sa mga tupa sa mga kambing. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanang kamay, ngunit ang mga kambing sa kaliwa. Kung magkagayoy sasabihin ng hari sa mga nasa kaniyang kanan, "Halina kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kaharian na inihanda para sa inyo buhat pa nang itatag ang sanglibutan." Kung magkagayoy sasabihin din niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa sa walang hanggang apoy na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Ang mga ito ay aalis sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang mga matuwid sa buhay na walang hanggan." Mateo 25:31-34, 41-46. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3:16.